Run. Welcome back to my channel, The Ranger Surilla TV. Nagtatanong, simpleng general question tayo about tattoo. Tattoo, bawal talaga yan sa army. Kung may balak ka mag-army, kung may tattoo ka, burahin mo na yan. Pwede naman burahin yan. Makapag-army ka pa rin. Saka yung walang tattoo tapos may planong pumasok ng army, huwag na mag-tattoo. Alam nyo kasi yung tattoo, bawal na bawal talaga yan. Kahit kung malit na tattoo yan, burahin mo na yan. Okay? Burahin mo na yan. Pwede namang burahin yan para pumasa ka doon sa GPA or General Physical Examination. Bawal talaga yan. Okay? Sa mga nagtatanong rin, pwede ba daw may asawa sundalo? Bawal talaga may asawa. Pinagbabawal talaga yan. Nasa requirements talaga yan na bawal may asawa, bawal may anak sa sundalo. Talagang bawal yan. Kasi pag nag-training ka niyan, tapos may anak ka, malalaman rin yan sa background investigation. Kaya yung mga may nagbabalak na pumasok na may asawa, may anak, bawal talaga yan. Kung buntis pa yan, itago na yan. Okay? Itago na yan. Pwede pang may tago yan kasi nasa tiyan pa. Ganun yun. So ito, question dun to is, pwede ba ang high school graduate? Pwede ba ang hindi na pwede yung high school graduate yan ngayon? Kailangan ngayon may test na ka na, may skill ka na, kasi nga modernization na yung army ngayon. Okay? Modernization na, hindi na kagaya dati na ang skill mo lang is mason, pwede na, hindi na ngayon, bawal na ngayon. Kailangan mayroon kang in-situ certification. Yung army ngayon is talagang kakaiba na. Pumasok na tayo sa transformation modernization transformation 2028. Kaya yung standard ng pagiging army ngayon is talagang mataas na yung standard. Diba? Mayroon din nagtatanong sa akin, yung edad niya is overage na, pwede ba mag-army? Alam nyo guys, ang army talaga is 18 to 26. Kasi nga calculated nila yan from the time na mag-retire kayo at saka yung time na mag-compulsory kayo is tama lang yung edad. Naka-project na yan, may target na yan. Kaya kung ikaw is overage na papasok ka ng regular army, hindi talaga pwede yan. Huwag na huwag mong i-dayain. Huwag kang pumunta sa Quiapo, huwag kang pumunta sa Recto. Bawal talaga yan. Diba? So, ang chance nyo na lang, yung mga overage, yung mga special recruitment, kagaya nung yung mga special recruitment, yung mga special enlistment. Okay? Magkaiba tayo ha. Magkaiba yung special enlistment tsaka yung special recruitment. Magkaiba yun. Yung special recruitment na to is ito yung project ni Duterte noong 2019 na hanggang ngayon is wala pa. So yun ang mga chance nyo, yung may mga special skill, yung mga indigenous people, mga kapgo, yun sana yung chance nyo kung continuous lang yun. So yung mga overage dyan, huwag na munang umasa. Kasi nga sa regular army is talagang stricto, 18 to 26 lang yan. Kaya magbasa-basa kayo, kailangan makibalita kayo, di ba? So lang ganun yun. Kayong may katanungan din about sa mga sakit sa mga mata, lalo na pag malabo ang mata, paano ka pumasa ng marksmanship niyan? Paano matamaan yung target mo kung malabo ang mata mo? Diba? Kaya nga napaka-stricto sa mata, lalo na sa mga colorblind na mga mata, kasi nga sundalo ang pinasok mo. Alam mo yung sundalo yan, isang mali mo lang, buhay mong katapat. Buhay mo ang katapat. Kaya mahirap yun. Diba? Sa mga may nagtatanong yung may mga sakit sa puso, diba? Bawal din yun, mamamatay ka sa training, kaya wag mo nang ituloy. Yung sa may mga problema sa katawan,
Example sa paa, kung kaya mong ipasa yung physical fitness test, pwede ka. Pero kung manahirapan ka, hindi mo may pasa yung physical fitness test, wag mo nang ituloy, delikado. Ikaw rin yung kawawa, di ba? Ikaw rin yung kawawa, ewan ko kung pumasa ka sa physical fitness test, pero mahirap talaga yun, yung mga mas sa kamay. Kasi every part ng iyong katawan, importante sa sundalo yan. Kasi nga yung sundalo is, hindi yan pabibibila na trabaho. Gera ang pasukin mo. Gera, physical, lakas, di ba? So kung ikaw ay mas problema na sa katawan mo, di ba? Wala na. Maaaring ikasawi mo yan, maaaring ikamatay mo yan sa training pa lang, di ba? So yan yung mga advice ko na dapat ilagay nyo sa utak nyo, na ang hindi na pwede, wag nang ipilit, kasi nga kayo rin yung mahihirapan, di ba? Ang topic natin ngayon is about, nasaan na ba? Nandyan pa ba? Saan na kaya ang special recruitment ng 2019? Diba? Alam niyo guys, itong special recruitment is galing to kay Pangulong Duterte. Ito ay project niya para sa mga IP, indigenous people, yung sa CAPGU or KAA, sa reinstatement, yung mga gusto magpa-reinstate, tsaka itong special skill, diba? So itong special recruitment na to is ginanap noong 2019, diba? So yung tapos na sa proseso lahat, nakapag physical fitness test na, nakapag medical na, nakapag final board interview na, nakapag neuro na, kasama na sa medical yun. Tapos meron ng final listing, pero sa hindi inaasahang pangyayari. Ito nga ay nagka-pandemic tayo, nagkaroon ng COVID. So hindi ito kasalanan ng gobyerno, ito isang krisis, kasi ito isang pandemic na dapat munang unahin. Alam nyo guys, itong special recruitment na to is malaking bagay sana, dahil ito ay composed ng indigenous people. Itong indigenous people na to, lalo na sa Mindanao, na importante ang indigenous people para mabawasan yung armed conflict o yung mga pag-recruit ng mga NPA or yung CPP, NPA sa kabundukan, para mabawas-bawasan tayo, di ba? Mabawas-bawasan yung rebelde doon. Kaya yung indigenous people na to, yung mga language nila, example doon sa Mindanao, sa Zamboanga Peninsula is meron tayong Subanen, di ba? So yung mga NPA kasi, alam nyo, malakas mag-recruit sa mga Subanen, di ba? Kaya napakalaking bagay yung indigenous people sana, kasi alam nila yung area, nasa community sila, alam nila yung pasikot-sikot sa kabundukan. Kaya yung indigenous people na to is ito yung number 1 na nire-recruit ng NPA, kasi nga dahil sa taga-dyan sila, at sa mga history talaga ng CPP, NPA, NDF sa Mindanao, kadalasan talaga madali nilang ma-recruit yung mga indigenous people. So kung patuloy sana yung training hanggang ngayon, nagkakaroon tayo ng maraming indigenous people na sa army na ngayon. So alam nyo kasi sa army, hindi importante masyado yung katilinuhan. 4 years college ka nga, pero hindi ka marunong sumunod sa senior mo, wala rin. So doon tayo sa walang pinag-aralan, pero marunong sumunod. Tapos kasasamahan mo pa ng training yan, is talagang mababait yan. Lalo na yung mga indigenous people na yan, napakabait, napakamasipag, tsaka takot gumawa ng mali, takot gumawa ng kasalanan. So
bagay na bagay sana yung plano ni Duterte. Okay? Ang sunod naman is itong Capgo. Alam nyo, ito na sana yung chance ng karamihan na Capgo dito sa proyekto ni Duterte na special recruitment. Biruin mo, pag Capgo ka, makakapasok ka ng regular army. Diba? So napakalaking bagay sana yung Capgo. Yung Capgo na ating silent heroes, yung Capgo na kasama sa operasyon, yung Capgo na guide lagi sa operasyon, yung Capgo na parang regular army, nagjo-duty sa kabundukan, kasama sa kabundukan, di ba? Ito yung mga military train na bagay na ba sa project na ito ni Duterte, di ba? So kapag ang Capgo inilagay mo sa regular army, tapos i-assign mo doon sa kanila, sa komunidad nila, di ba? So alam nila yung area, alam nila, lalo dyan sa Zamboanga, kasi nga yung number 1 na kalaban natin ngayon is itong CPP, NPA, NDF. Alam nyo kung bakit? Kasi nga mahigit 50 years na sila. So ito sanang project ni Duterte, itong special recruitment, lalo na sa mga Capgo, napakalaking bagay sana, di ba? Kung natuloy lang. So ang Capgo, alam nyo naman yan, di ba? Alam nila yung area, kaya sila kinuha sa area na yan kasi ginagawa silang guide. Minsan nauuna sila, minsan natsatsambahan, di ba? Natsatsambahan, papatal. Meron nga yung Capgo, nabalitaan ko is namamatay, na-ambush, di ba? So nakakalungkot isipin sana, di ba? Itong special skill na to is talagang napakaganda, di ba? Yung special skill na hindi na kailangan kumuha yung army doon sa mga private company or private citizen na mayroong skill, di ba? Para lamang gumawa doon sa trabaho ng army, di ba? So kapag meron tayong mga special skill gaya ng mga IT, meron na tayong security system, di ba? Hindi na natin kailangan mag-hire ng civilian para lamang dyan, di ba? Meron ng army na gumanap nun. Yung mga mechanical, mga driver mechanic, di ba? Maraming driver mechanic dyan na talagang yung army is nag-hire pa. Hindi na kailangan, yung driver mechanic is napakalaking bagay sa army yan. Kasi ang daming sasakyan ng army, lahat kapag may sira, nandun na yung mga driver mechanic. Yung mga special skill na yung mga videographer, yung mga photo editor, di ba? Yung mga special skill na yan napaka-importante kasi nga yung army natin ngayon is pataas na ng pataas, paangat siya, paangat yung army natin kasi ito yung project nila sa modernization. So marami akong kakilala na mga special skill na yun sana yung chance nila na kahit yung edad nila is nasa 30s na, nakakapasok sana. Kasi alam mo niya naman, pag special skill ka, hindi kailangan kahit may anak ka, pasok ka dyan kasi nga yan ang special mo, specialty mo yan, di ba? So kaya ngayon nagre-recruit merong sariling recruitment ngayon, yung nakikita ko sa Facebook na nagre-recruit yung army ng yung programmer, computer programmer, di ba? Napansin nyo, meron kasi nga kailangan nila yon. Pero kung itinuloy nila yung special recruitment, maganda sanang ideya yon, di ba? Magandang ideya yon na matuloy yon. Okay? So ang susunod na category nun is yung reinstatement, di ba? Reinstatement na yan, sa ayaw man o sa hindi ng karamihan, ito ay proyekto ni Duterte. Alam niyo, ang utak ni Duterte kasi masyadong matalino, masyadong strategic, may mga advisor yan siya, di ba? Yung reinstatement na yan, mayroon, hindi lahat ng mga nawawala sa serbisyo is masamang tao, di ba? Meron na nagkataon lang dahil hindi na naintindihan, saka umalis. Meron din pagkataon na nadamay lang, okay? Baliwalain natin yung mga drugs na yan kasi ayaw talaga ni Duterte yan.
pero karamihan ng mga nagre-reinstate is talagang mababait, di ba? So sayang yon. Okay yung plano ni Duterte, di ba? Ito mga reinstatement kasi nito is nakakatulong yan sa mga bagong salta ng mga private, tsaka sana is bigyan ng chance yung mga nagre-reinstate, kasi nga yung pagre-reinstate ay pangalawang buhay na yan. Kung may pagkakamali man yung tao is bigyan ng chance, di ba, bumalik. Tsaka yung mga nag-reinstate na nabalitaan ko na discharge ulit dahil sa droga or dahil sa kasalanan na nila yun. Huwag idamay lahat ng mga nag-reinstate, kasi yung nag-reinstate karamihan dyan is mababait, di ba? So sana is pagbigyan ngayong 2021. Yung conclusion ko ngayon about doon sa quota ng 2019 special recruitment ng indigenous people, CAPGU, special skill, at saka yung reinstatement, wala pang balita hanggang ngayon. Mayroon mga humor, mayroon mga sabi-sabi, hearsay sa tabi-tabi na mayroon daw sa January. Sabi nila maghintay lang daw. So yung mga makakahintay dyan, yung mga pwede pang maghintay, hintayin nyo na lang. Yung hindi na makatiis, di ba, magtrabaho na muna kayo, kasi nga mahirap maghintay ng walang kasiguraduhan, di ba? So ang dasal lang natin is sana matuloy yon, kasi nga kawawa yung mga nag-process noon, yung pawis, gastos, di ba? So yung quota na yan is hindi kayo pinilit na pumasok dyan. Ang dasal lang natin is sana is matuloy na yon, para yung mga nag-process na gumastos na yung lalo sa malalayong lugar, pupunta ng division, gumastos na talaga yan. Tsaka yung hirap at pagod doon is sana ay masuklian ngayong 2021, diba? So magdasal tayo, and sana is tapikin ng Panginoon ang puso ng mga general, di ba? Sana yung budget is lumabas na para nga is matuloy na yung training na yon, di ba? So yan na muna guys yung aking ma-share ngayon. Sana is ibayon niyo ang loob nyo sa mga aplikante. Ganyan talaga ang buhay aplikante. Kailangan matatag ka, kailangan may tiyaga at saka pasensya, di ba? Sana matuloy na yon. Okay? So bless sa lahat and good luck.